Pero kadalasan talaga guys, pagka sa mga ganyang malayo ang biyahe, ang talagang binabangon ko is yung ano, habang on the way kami rito ay napakainit. Okay, lakas ang ulan, no? So ano na lang, 2.5 hours na lang. Guys, eto, ano na kami, pabalik na kami guys ng ano, ng Chilliwack, no? Actually yun, nagpapasalamat tayo kila Paulo, kila Christine, tsaka yung family niya, no? Sila tita, sila Monique, sila Maymay, sila Christian, si tita, yung mami niya, yung mga bata, no? Maraming salamat sa kanila kasi talagang ano, sobra yung pag-accommodate nila sa amin dito. Lalong-lalo yung pinatuloy kami rito sa bahay nila. Talagang nakapagpahinga kami na maayos at talagang nag-enjoy kami sa lakad namin kahapon. Actually yun nga, nagpunta tayo ng Sylvan Lake kahapon. Tag-enjoy naman talaga tayo. At the same time, syempre yung makasama sila, yung makapiling sila for the past years, no? Sobrang tagal na rin nun at nagkasama-sama kami, no? So ngayon ito, pauwi na kami. From here going to bahay sa amin sa Chilliwack ay 11 hours, no? So pagpalagay natin mga 12 hours or 12 and a half, syempre kasama po yung mga stopover, pahinga, no? Kaya yun guys, i-update namin kayo pag sa mga ano namin, sa mga stopover namin, no? At pakita ko rin sa inyo kung paano kami, yung mga daan ba, no? Kasi actually same lang din naman ang dadaanan natin, no? So guys, yun, let's go. Guys, ay grabe, nakakaano na tayo, nakaka-4 na oras na sa biyahe. So mga ano na lang, 7 kalahati na lang. So nag-stop over muna tayo dito guys, dito sa, di ko alam kung ano lugar to, basta dito lang, along the highway. At tayo magsi-CR. Ako'y ihina. Ang tanong, may CR ba rito? Ayun, pinaka-panlabang ko lang talaga pagka ako'y inaantok, yung ano guys, bubble gum, candy, chocolate, at minsan yung ano, yung Red Bull, no? Pero minsan lang yung Red Bull. Pero kadalasan talaga guys, pagka sa mga ganyang malayo ang biyahe, ang talagang binabangon ko is yung ano, yung bubble gum talaga, tsaka candy, yung menthol, para at least medyo magising-gising kahit paano, no? So yun lang ang binabanatan ko pagka talagang may mga long drive tayo, no? Tapos pagka may time na mag-stop over, yun, magano tayo, kape, ganun. So minsan soft drinks, yun, as much as possible kasi iniiwasan ko guys yung energy drink. At alam niyo naman na medyo masama ang nito sa sa katawan natin, no? So yun, pahinga lang ng konti, stretch ng konti, tapos alis na rin tayo. At mahirap magpagabi guys, mahirap magpagabi sa daan, lalo pagka yung sa daan na na bundok na, no? Siguro by mga 9 o'clock or before 10 ng gabi nasa bahay na tayo. Yun naman, medyo maliwanag pa naman ng ganung oras, no? So pahinga lang tayo ng konti. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung daan na na mahirap magpagabi dito. Talagang napakadelikado. Salubungan pa yan, tapos ang gilid yan bangin. Kaya dapat dito dahan-dahan ka lang talaga. Guys, ito ano na tayo, nasa Golden na tayo, no? So dito tayo guys magpapagas at nangalahati na yung natin, yung gas natin, no? So kailangan na natin magpagas. Tapos yun, winok ko rin pansamantala si Rilo. At sigurado ngawit na to sa sa loob ng sasakyan. Dito kanila. Ito. Baka umihi o nakakaawa rin, ilang oras nang nasa Pero nandun lang naman siya guys sa
sa ano ko, sa baba ko, no? Kaya ito, yan, papayiin ko lang, tapos baka mamaya magpupo, ganun. Pero wala pa siyang kinakain hanggang ngayon. So pinainom po na muna ng tubig, no? So ayun, actually tama yung sinabi ni Paulo. So dito kami magpapagas next sa Golden. After nito, doon naman sa kung naalala nyo, hinintuan natin nung isang araw sa Rebel Stock, no? So after noon, try natin kung di na kaya doon naman sa Kamloops, no? And after noon, dire-diretso na tayo sa bahay. Wala tayong stopover. So hintayin ko lang makaihito si Lilo. Tapos yun, ulit tayo? Pagas din, sibat na tayo, no? Guys, nabot kami ng ulan, no? Ulan. Actually naalala ko nga yung sinabi ni Paulo. At dito ro sa bundok, kasi nasa bundok kami ngayon, nagche-change ng talaga rito, ng weather. Matalang dun sa kanina, sa may Golden, habang on the way kami rito, ay napakainit. Okay, lakas ng ulan, oh. Yung nakakatakot ba? Kailangan dahan-dahan ka lang talaga rito. Guys, napakalakas naman ang hangin ngayon. Medyo ayun, no? Kita nyo, kanina ulan, ngayon puro hangin naman. Oh, grabe. Guys, after ng ulan, ito maaraw naman ngayon. Oh. Tama nga si Paulo, no? Na talagang dun sa bundok ay nag-iba talaga ang klima dun. Ala ko magtutuloy-tuloy na yung ulan eh. Ang hirap pa naman bumiyahe rito ng ganito, ng umuulan. Kaya talagang okay din na umalis kami ng maaga, kasi pag naabutan kami ng gabi rito sa ganitong daanan tapos umulan pa, ay kakatakot. Ayo, paro na. Guys, syempre na tayo? Rebel Stock na tayo, no? So nasa kalahati na tayo. So mga 4 na oras na lang yung biyahe natin, no? At eto, stop over muna tayo guys sa McDo. At kami gutom na, no? Lalo itong bata na to, Nilo. Oh, ito guys yung kung naalala nyo yung second stopover namin nung isang araw, no? Yung papunta tayo sa Alberta. So dito kami nag-stopover noon, at dito rin kami nagpagas. At ngayon dito ulit tayo mag-stopover. Actually pangalawang stopover na natin ulit to. Nung kanina doon tayo sa Golden, tapos ngayon Rebel Stock. So silipin natin ang gas natin. Medyo puno pa naman ang gas natin. So ito guys, so 5 hours pa. 5 oras na lang at makakauwi na rin tayo finally, no? After ng grabe yung diyangas natin kanina, yung weather dun sa may bundok. Ay, sabi ko nga sa inyo, paiba-iba yung weather. Kala ko nga kanina, actually bala kong ihinto na kanina yung sasakyan, kasi yung nasa unahan natin kanina medyo bumuelo siya, at nakita niya nga na medyo may bumabagsak na buhangin dun sa may bundok, no? Kaya nag-stop siya. So plano ko na sanang mag-stop kanina, nakita ko na may mga sasakyan naman na tumutuloy. So tumuloy din ako, no? Pero guys, yung experience nakakatakot. Iba yung experience natin to, no? Maaraw, uulan, tapos ang lakas ng hangin, tapos may maabutan ka pa bumabagsak ng mga buhangin dun sa bundok. Grabe, nakakatakot. Iba experience, no? Kaya nga, buti na lang at kondisyon ng sakay natin. Tapos importante rin guys yung brake talaga, no? Kasi may mga paahon tayo, tapos may mga palusong, no?
So kinakailangan talaga na matibay yung brake mo, lalong lalo yung gulong, ganun. At syempre dapat kondisyon talaga yung ano mo, yung sasakyan mo, no. Grabe yun. Eto, kakain na muna kami at nag-order na si Jen sa McDo, no. Balikan namin kayo guys. Guys, update. Dito na kami sa ano, sa Salmon Arm tawagin, no. So meaning medyo malapit-lapit na. So ano na lang, 4 na oras na lang. So guys, yun medyo ano lang, medyo na traffic tayo, yun. Maba. At ano dun may ginagawa yata ang kalsada dun. Kaya kung makikita nyo yan hanggang dulo, medyo traffic. Tsaka dito sa likod yan. So alas 7 na. So siguro makarating tayo sa bahay ng mga alas 10 o bago mag alas 11. Yan. Traffic Guys, Kamloops na tayo, Kamloops. So ano na lang, 2.5 hours na lang. Ito tayo, nasa bahay na tayo. Guys, may ipakita lang ko sa inyo. Tignan nyo yung araw, pulang pula. Ayun o. So buti na lang guys, nakapasok na tayo dito sa Kamloops bago maggabi, no? Kasi kung doon tayo inabot ng gabi sa kanina, sa pinakita ko sa inyo, doon sa may bundok, pag inabot tayo ng gabi doon, delikado, panigurado walang ilaw doon, no? Hindi nakakatakot doon, tapos ulan, gano'n, sobrang delikado. Ito, 2 oras na lang makakarating tayo sa bahay. Kasi Lilo, hulas na. Lilo, pagod na. Ayun. Lilo. Guys, ito nga pa rin yung sasabi ko sa inyo na napakahirap mag-drive dito pagka inabutan ka ng gabi, oh. Dilim. Entering city of Chilliwack. Guys, ito finally nakita ko din yung Chilliwack, no? After 11 hours, 12 hours. Grabe. Nakaka-challenge lang yung yung pag-uwi namin ngayon. Kasi nung pagpunta namin sa Calgary tsaka sa Red Deer, spot pero itong pag-uwi namin, bukod sa madilim, sumalubong pa sa amin yung yung ulan, tapos yung parang may gumuho doon, tapos ulan ulit, no? Yan lang yung nakaka-challenge doon. Tapos isabay mo pa yung yung habang madilim, may mga truck ka pa na kasabayan. Tapos parang wala katapusan na paakyat, tapos pababa, yung pababa medyo nakakakaba kasi tulid, tapos biglang liliko ulit, straight liliko, baka mamaya kasi bumitaw yung preno natin. Kaya medyo lang. Pero okay naman. Salamat sa Lord kasi siyempre hindi niya pa rin tayo pinabayaan, no? Pati pagpunta natin dun sa Calgary, sa Red Deer, hanggang sa makauwi tayo yan. Talagang ang pag-iingat ng Diyos naandun sa atin, no? Nakakapagod lang. Pero kaya naman. Kaya. Ito, 15 minutes. Nasa na kami. Nasa bahay na kami. 15 minutes, ayun.
So guys, dito kami malapit sa store namin. At nagugutom na kami. Maghanap muna kami ng ano, ng kakainan. Itong Texas to, bukas pa. Ayun, open po. Check natin. Open pa ba? Open pa yun, open oh. Check natin. Ayun, open pa nga. Open pa, diba? At wala na kasi kami ano, luto sa ano, sa bahay. Ito, Spicy Texas. Spicy, tas ano? Take out na ba natin? Ha? Siyempre. Guys, sobrang lapit na. 1 minute. Ano? Yung bahay namin oh. Grabe. Medyo madilim nga lang. No. Okay. Home sweet home. You have arrived at your destination. Your route guidance is finished. Ito na guys. Ito tayo. Finally. Finally. Dito na kami. Sa Lilo. Ay. Ito tayo guys. Ay grabe. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you. Thank you.